Magpatuloy tayo sa ating pong pag-aaral sa paksa na Knowing Christ. At yung aking pong tinatalakay ngayon ay wala na doon sa libro ni Mark Jones, mula pa doon sa nakaraang Sunday. Pero sa tingin ko, maganda ring maintindihan natin, bahagi ng pagkilala natin kung sino si Kristo ay kung ano ang dapat na maging tugon nating bilang mga mananampalataya. At ano ang naging implikasyon o epekto nito sa buhay natin. Malinaw noong nakaraang linggo ay ating tinalakay na isa sa mga pagpapala na makilala natin si Kristo personal sa buhay natin ay nagkaroon tayo ng tinatawag sa Ingles na unity with Him. We are united with Him o mas kinikilala sa theology ng the union with Christ. Ngayon naman ay ating isa pang pag-usapan ay yung maging isa sa mga magandang tugon dito na makilala natin si Kristo ay yung pagsunod naman sa Kanya. Kaya knowing Christ and how to follow Him or following Him. Ito yung una natin, yung ating bibigyang pansin ngayon pong umaga. So in terms of remarks, at the very heart of the Christian faith is not merely a set of creeds or doctrines, activities, or ceremonies. The core of Christianity is a living relationship with Him. No? Nawala na yun. The deeper we grow in our relationship with Him, the deeper our spiritual life becomes as Christian men and women. When a person is truly united to Christ and walks in fellowship with Him, following Him becomes the most natural response of the heart. So dito ay makikita natin sa sinabi ko sa unang pananalita na ang pagsunod kay Kristo, matapos mong maintindihan kung sino siya, ano yung ginawa niya sa buhay mo, yung pagpapala na hindi kayang ibigay ng sino man sa atin ay naipagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, ang dapat na natural agad na tugon ay sumunod sa Kanya. Magpasakop sa Kanya. To follow Him is the most natural response of the heart. So marami kasi ngayon nagkiklaim na sila ay mga disipulo ni Kristo, mga tagasunod ni Kristo. Pero ano nga bang ibig sabihin pag sinabi nating we are followers of Christ? At ano ang mga marka, mga tanda ng isang totoong tagasunod ni Kristo? At yan ang isang bagay na gusto kong makita natin ng ngayon pong umagang ito, na sana ay malinaw at madali nating masundan. May dalawang bagay na gusto kong tingnan natin in terms of headings. Unang-una, beware of the fraudulent followers of Jesus. Yan yung una. Mag-ingat tayo. May mga nagsasabing followers sila ni Jesus, pero hindi sila totoong mga followers. Pangalawa, titingnan din natin, behold the faithful followers of Jesus. So dalawa lang naman. The fraudulent followers of Jesus, and we have to be aware of that, and we have to take warning doon sa mga bagay na yan. But secondly is, tingnan natin, ano ba yung mga katangian ng mga taong totoong tagasunod ni Jesus. So, unang-una, gusto ko rin munang sabihin, bago yon. So, ang mensahe ng pagiging totoo, no? The message of genuineness is something the Lord spoke about repeatedly. No, sa pag binasa niyo yung Gospels, lagi niyo makikita na may sinasabi si Jesus Christ na mag-ingat kayo, may mga ganito, may mga ganyan, di ba? So pinapakita ro na may mga dapat tayong pag-ingatan. May mga taong nagpapakilala na sila ay mga tagasunod ni Kristo, pero pag inusisa mo ang kanilang katuruan at ang kanilang pamumuhay at ang kanilang mindset, makikita mo mukhang kumukontra ito sa tunay na katangian ng mga totoong disipulo ng Panginoong Kristo at makikita mo na sila hindi mga totoo.
Kasi may mga counterfeit talaga. No? At yun ang isang bagay na dapat nating maintindihan, mga kapatid. In fact, ito yung gusto ko rin sabihin, throughout his ministry, he warned about professions of faith, no? The lack of possessions of faith. That lack possessions of faith. He spoke of trees known by their fruit, of wheat and tares growing together, of wise and foolish builders, of sheep and goats. He exposed the danger of outwardly religiosity without inward transformation. So yan, makikita natin yan lalo na sa Sermon on the Mount, di ba? Nakita niyo yung may sinasabi ang Panginoon doon, makikilala mo daw ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga. Makikita mo daw yung dalawang klase na nagtayo ng, di ba, ng bahay, yung isa sa buhanginan, yung isa naman ay sa batuhan. So anong pinapakita ron? May mga hindi totoo, may mga mapagkunwari, merong mga totoo. Tapos sa huling araw, di ba, titipunin daw ng Panginoon ang lahat ng mga tao. Pagkatapos ihiwalay niya yung mga tupa sa kambing. Sa kanan, ilalagay niya yung kanyang mga tupa at sa kaliwa naman ay ang mga kambing. So dito makikita natin na matindi yung mga warning ng Panginoong Jesucristo sa noon pa man na may mga obvious na talagang hindi follower si Jesus. Na may mga obvious. Ang ibig sabihin, ito yung mga hindi naniniwala sa kanya, ito yung mga kumukontra sa kanya na, di ba, ngayon nga may mga nagsasabi na yung, di ba, yung historical Jesus, sinasabi nila, hindi naman totoo yan. Baka gawa-gawa lang talaga ng mga alagad niya na si Jesus Christ ay nag-resurrect, no? O maraming mga nagsasabi na yung history or story about Jesus is a counterfeit story, no? Pero dito makikita natin, may mga tao naman na parang identify within the Christian community. Naniniwala kay Jesus, minsan nagtuturo pa nga patungkol kay Jesus, pero sila yung mga maituturing nating outward lang ang kanilang religiosity. Walang inward transformation. Walang totoong pagbabago sa kanilang puso, sa kanilang pagkatao. Ayan ang isang bagay na dapat maging warning. Kasi mahalaga yan eh. To Jesus, genuine salvation was not merely saying the right words or performing religious acts or belonging to a visible community. It was a matter of a changed heart. So mahalaga na ma-identify tayo doon sa mga taong binago talaga. Kasi, di ba ngayon, lalo na ngayon, may giyera sa Middle East, no? So para bang ito, giyera laban sa mga Muslim. Kasi, Muslim laban sa mga Kristiyano. At pag sinabing Kristiyano, ito yung mga naniniwala kay Jesus, no? Ay, pwedeng Katoliko yan, no? Pwedeng iba't ibang klase ng grupo yan. Pero, naniniwala kay Jesus. Pero hindi yun ang tinuturo ng Bible eh. Kasi ang tinuturo ng Bible, hindi yung nagpo-profess lang sa bibig niya na naniniwala siya kay Jesus. Kundi ang tinuturo ng Bible na Christianity ay isang tao na talagang hindi lang identify kay Jesus, kundi patuloy na binabago ng Panginoong Jesucristo. In other words, Christ was deeply concerned that people not merely look saved, but truly saved. Hindi lang sila mukhang ligtas, kundi totoong ligtas. Genuine faith produces genuine fruit. Where there is a real salvation, there will be evidence of a transformed life. And where there is a real union, isang totoong merong kaisahan kay Kristo, ang natural na magiging tugon niya'y sumunod kay Kristo. Okay? So, unang-una, may dalawang bagay lang na gusto kong bigyang pansin under the heading, the beware of fraudulent followers of Jesus. Number one, the reality
of sham righteousness even among the apparently religious. The reality of sham righteousness even among the apparently religious. Matthew chapter 5 verse 20 says, "For I tell you, unless your righteousness exceeds that of scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven." So here, klaro na ang binibigyan niyang pansin dito ay yung mga religious leaders. Isipin nyo, Pharisees. Ito yung sekta sa Judaismo na talagang napaka-istrikto sa Mosaic law, no? Sa sobrang pagiging istrikto nila sa Mosaic law, talagang kung kinakailangan dagdagan nila, sobrahan nila yung hinihingi, gagawin nila. You see, they're so strict. No? Tapos itong mga scribes, ang tawag sa kanila, mga teachers of the law. Mga expert. No? Ito yung mga nagtuturo talaga. Mga eksperto. Kumbaga sa atin pa, mga luminaries, no? Pagdating sa usaping may kinalaman sa konstitusyon. No? Yan yung sinasabi natin dito. Pero, ano sabi ni Jesus? Kung ang kanyang katuwiran ay katulad lang ng katuwiran nila, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang tindi ng salitang yun. Kumbaga sa panahon nila, nung unang panahon, ilagay natin, ibalik natin yung kunyari lang, magkaroon tayo ng, di ba, back to the future program, ano? Pagdating mo doon sa panahon nila, tiningnan mo yung kalagayan ng mga tao ron. Siguro ang standard ng mga tao ay mga Pharisees at mga scribe pagdating sa spirituality. No? Sila yung tinitingnan, sila yung tinitingala. Kumbaga sa ating panahon ngayon, nakatingin ka doon sa mga leader na nagtuturo ng Bible, yung mga tumatayo sa pulpito, sila yung mga standard mo pagdating sa spirituality. Pero sabi ng Panginoon, kung ang katuwiran nyo hanggang katulad lang nila, hindi kayo makakapasok. Ngayon, anong iisipin ng mga tao na nakakarinig nun? Naku, paano ba tayo maliligtas? Kung yung ating mga pamantayan, hindi na talaga makakapasok sa kaharian ng langit. Gusto lang sabihin ng Panginoon sa Kristo sa kanila na, anong gusto sabihin? Talagang, ang totoong Kristyanismo, hindi lang ito basta may kinalaman sa outward, kundi may kinalaman ito sa puso. Dito yan. Pagsunod mo sa Panginoon. Pagpapasakop mo sa Panginoon. Yun yung sinasabi niya rito. And in Matthew chapter 7, verses 13 to 14, ano sabi? "Enter by the narrow gate, for the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow, and the way is hard that leads to life, and those who find it are few." Now, gusto kong ipaliwanag ito, no? Kasi dito, medyo may pagka-parabolic yung statement dito ng Panginoong Jesucristo na minsan ang nakikita natin parang isang tao na nakatayo dito tapos merong crossroads, no? Na? So ito yung wide road o wide gate. Ito naman yung narrow, no? Nakatayo. Pipili siya ngayon. Dito ba ako sa wide o doon sa narrow? Palagi ko hindi ganun ang picture. Ang picture dito, naglalakad ka na sa wide road. Kasi lahat tayo naglalakad sa wide road. Lahat tayo patungo sa distraction. Yung wide road daw, patungo sa distraction. Habang naglalakad ka sa wide road, nakikita mo yun, pinupuntahan ng marami, yun ang daloy ng karamihan, mayroong narrow road na madadaanan ka. No, doon ka ngayon pipili. Dito ba ako dadaan o dito sa dadaan ng karamihan? No? So, yan ang tingin ko dito, no? Kasi madalas ang naririnig nating paliwanag, crossroad nandito ka, may dalawang daan. O dito ka, o dito ka. Di ba? Lahat tayo nasa wide road na. Lahat tayo nasa wide gate na. Kasi lahat tayo makasalanan na. At sabi ng Bible,
Epeso, Kapitulo 2, talatang 1, di ba? Noon, tayo mga patay, di ba? Sa ating mga pagsalangsang sa kasalanan. So by nature, hostile na tayo sa Diyos. Hindi na tayo ayaw na nating magpasakop sa kalooban ng Diyos. Romans 8:7, yung sabi doon na yung kaisipan daw ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. So, pagdating sa usapin ng pipili ba tayo ng daan? Gusto ba natin yung malawak o yung makipot? Ang totoo, doon na tayo sa malawak. Naglalakad na tayo ron. Kaya lang, along that way, may makipot. At sabi ng Panginoon, doon daw tayo pumasok. Sapagkat pag pumasok ka ron, yun ang patungo sa buhay. Yun ang patungo sa buhay. Although konti lang ang pumapasok doon sa lugar na yan. Kasi bakit konti lang? Sapagkat doon sa lugar na yan, pag pumasok ka, kinakailangan mong iwanan ang kasalanan mo. Kinakailangan mong pagsisiyan. Kasi napaka-narrow nun eh. Pag marami kang bagahe ng kasalanan na dala-dala, hindi ka makakapasok. Naintindihan niyo yun? Parang, di ba yung turnstile na, di ba, masyadong makipot. So, ako nga, ginagawa ko, pagka papasok ka sa mga turnstile, di ba, nilalagay ko rito yung bag eh. Kasi pag minsan tumatama eh. So, ang punto rito, iiwanan mo. Eh, ayaw mong iwanan, eh, dito na lang ako sa malawak na daan. Pagsisisihan mo ang kasalanan mo, at susunod ka sa Panginoong Kristo. Pero yun ang daan patungo sa buhay. So dito, makikita natin na ang hirap i-identify niyan minsan, mga kapatid. Sapagkat, lalo na sa panahon natin ngayon, na ang worldliness nakakapasok na sa Christian community. Yung worldliness, yung worldly mindset, nakakapasok na maging sa atin. Kaya, dito makikita natin na mag-ingat tayo. Kasi merong sham righteousness even among the apparently religious, no? And so, we have to get off from the wide road and enter the narrow gate that leads to life. And those who enter the narrow gate are those who have submitted their life to Christ, repented of their sins, no? And continually repenting of their sins. Kasi, yung sabi rito, di ba, enter the narrow gate, kapasok ka na. Pagkatapos nung narrow gate na yon, narrow road. No? Hindi naman pagpasok mo sa narrow gate, bidyang maluwag na eh. Kaya ang buhay Kristiyano, mahirap. Ang buhay Kristiyano, may paglaban pa rin dito sa kasalanan na nandito sa puso natin. May paglaban pa rin sa tinatawag nating worldliness. Kaya, pagpasok mo sa narrow gate, narrow road pa rin hanggang makarating ka sa life. No? While yung mga nandoon na sa wide gate, alam natin, pinupuntahan niya ng karamihan, patungo yan sa kapahamakan. So the reality of sham righteousness even among the apparently religious. Secondly, the reality that not all respond to the gospel with understanding. Alam natin yung Matthew chapter 13. Sabi rito, yung as he sowed some seeds, ito yung nangangaral, di ba? Nagsusow siya ng seeds. Fell among the path, and the birds came and devoured them. Other seeds fell on the rocky ground, where they did not have much soil, and immediately they sprung up, since they had no depth of soil. But when the sun rose, they were scorched, and since they had no root, they withered away. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. So dito, makikita natin, Jesus is telling us of at least, di ba, 4 different possible responses sa gospel. Hindi lahat ng mga tao, pagka nakakapakinig ng gospel, adamant. No? Ayaw nila. Marami nga gusto eh. Lalo na dito sa bansa natin. Ha? No. Siyempre, sa mga Western
country ngayon. Medyo adamant talaga sila pagdating sa gospel. Pero sa atin, dito, nakikinig ang mga tao. Di ba? Pagbibigyan ka nga eh. Sige, wala namang masama. Pero iba-iba pa rin ang response. Merong mga, di ba, tinanggap ng may kasiyahan, pagkatapos, nakalimutan na yung kanilang pag-uwi sa bahay, wala na. No? Wala na. Yung sinabi, inagaw na kagad nung diablo, yung natanim sa kanya. Meron naman, tinanggap yung salita ng Diyos, ang saya. Ang ganda pala. Kaya lang, akala niya, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. No? Lagi. Naglulundagan. Nagsasayawan. Yun lang ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay may pagtanggi sa sarili. Ang buhay Kristiyano ay may paglaban sa kasalanan. Ay, hindi niya kaya yun. Sabi, at dahil doon, ay nawala na yung kanyang tinanggap. Tapos, yung isa naman, tinanggap niya yung salita, ay, ang ganda pala. Tapos inaasar na siya ng mga tao sa paligid. Ano ba yan? No? Praise the Lord ka na. No, nung araw, tawag sa akin, praise the George. Praise the George ka na. Di ba? Aasarin ka, tapos lalayuan ka ng mga tao. Siyempre, ayaw mo naman ng ganun. Manghihina ka, no? Naalala ko nga nung araw, nung sisimula kami dito sa yan lang, nung sisimula pa lang yung SGCC, siyempre nag-i-invite ako ng mga kapitbahay namin, ano, na umattend dito sa church. May umating matanda. Nag-attend siya, pati prayer meeting uma-attend. Pagkatapos nun, hindi na siya umattend. Tapos sabi ko, tatay, ba't di na kayo umattend? Paano ba nung ka-attend? Wala man lang ako makasama. Sa mga kasama namin dito sa bahay, no? Ayaw, no? Inaasar pa ako. Sabi ko, ganun lang talaga. Pero wala eh. Pag naayaw na nilang may nangungutya, nang aasar, o maring, parang in a way, may persecution na ayaw na nila nun. Pero sabi, meron ding nakakarating ng mga binhi sa puso ng isang tao na tulad sa isang matabang lupa. At ito ay magbubunga ng totoo. Ayun ang isang bagay na dapat nating makita, no? Pangalawa na verse, tayo gumalaw mga kapatid. Ayun. Dali ah. Baka battery natin ay di na okay. So sa Matthew chapter 13 verses 47 to 50, sabi rito, again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and gathered fish of every kind. When it was full, men drew it ashore and sat down and sorted the good into containers, but threw away the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous and throw them into the fiery furnace. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. So, dito, makikita natin, yung sinasabi rito ng Panginoon, yung church daw, nagtuthrow ng net. Ano yung net? Net of the gospel. Di ba? Nagtuthrow siya ng net. Sa iba't ibang klase ng tao. Hindi naman sinabi, nagtuthrow siya ng net sa mga elect. No? Hindi siya doon, nagtuthrow siya ng net sa mga predestined. Ang ganon. Nagtuthrow siya ng net sa lahat. Sapagkat hindi natin alam kung sino yung mga taong pinili ng Panginoon. Pero, darating ang araw daw, gagather ng Panginoon at the end of the age. So, ibig sabihin, no? Maaring may mga nakakasama ka, akala mo totoo. Mga nakakasama mo, akala mo mga genuine believer. Pero pagdating ng araw, ihiwalay daw ng Panginoon, sabi, yung mga good na mga isda at yung mga bad. At dadalhin daw yung mga bad, saan? Fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Merong pangangalit ng ngipin at merong hirap na mararanasan. So, nakikita nyo mga kapatid, ang ibig lang sabihin,
Ang punto lang dito, hindi lahat ng nakakasama natin naiintindihan talaga ang Ebanghelyo. Sana lahat tayo rito naintindihan ng Ebanghelyo. Sana lahat tayo rito mga totoong Kristiyano. Isipin natin yun, ha? Kayong mga nakikinig na rito, baka isipin nyo, ang tagal ko na kasing member dito sa church. Okay na yan. Maliwanag na yan sa akin. Dapat araw-araw. Dapat lagi may pagsusuri sa sarili. Di ba sinabi yan ni Paul Dapat lagi tayong may pagsusuri sa sarili. Ako ba talaga'y ligtas? Ako ba talaga'y nasa Panginoon? Na huwag natin suriin yung iba. No? Ang iba, ang dali lang kasi magsuri ng ibang tao Pero sarili natin, di ba? Kasi pag dumating yung time na yon, haharap tayo sa Diyos. Kaya napakahalaga. Now, hindi ko sinasabi na hindi tinuturo ng Bible na ang totoong ligtas pwedeng mawala ang kaligtasan. Hindi yan. Ang totoong ligtas ay ligtas. Pero, pwedeng akala mo ligtas ka. O akala mo mananampalataya ka. Akala mo nasa Panginoon ka. Pwedeng maging ganun. Kaya mahalaga yung pagsusuri lagi. No? Mahalaga yung i-examine lagi ng heart natin. At yung devotion natin, mahalaga yun kasi yun ang nag-i-examine ng heart natin lagi. No? Pag nagbabasa ka ng Bible, nakikita mo yung sarili mo dun Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pag nagpe-pray ka, nakikita mo yung sarili mo dun. Mahalaga yun, ano? And then, ano pa yung verse na yun? Romans 9:6b. Ito, yung may sinabi rito si Paul, sabi niya, for not all who are descended from Israel belong to Israel. No? Imagine that. Even yung mga Israelites na, kasi, siyempre, ang mga Israelita, masyado silang nagmamalaki. Israelita sila, galing sila sa lahi ni Abraham. Covenant people sila. Pero ano sabi ni Paul? Hindi lahat ng Israelita belong to Israel. Naintindihan niyo yun? Not all Israel, not all who are descended from Israel belong to Israel. Sinasabi niya lang, hindi yan lahat ng mga Israelita ay totoong mananampalataya. Sino yung mga Israelita na totoong maliligtas? Yung mga taong nagkaroon ng relationship kay Christ. Yung mga taong totoong nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. So yun ang isang malinaw na tinuturo ng Bible. Yung mga totoong Israel, kabilang sa New Israel of God. Ano yung New Israel of God? Ito yung ang composition nun, believer ng mga Israelites o mga Hudyo at believer ng mga Gentile. So, hindi lahat ng mga nasa community of God's people are God's people. Not all who are in the assembly of the local church are members of the universal church. So, mahalaga yan na dapat nating tandaan. Okay, now let's go to the second heading at dito natin tatapusin to. Beware the fraudulent followers of Jesus. Secondly, behold the faithful followers of Jesus. So, meron lang akong 5 bagay na inilagay rito na siyang mga katangian ng isang totoong mga tagasunod ni Kristo. Unang-una, they reflect the character of Christ. Acts 11:26b, and sabi, and in Antioch, the disciples were first called Christians. So, yung salitang Christian, dito lang nagsimula, Acts 11:26. Pero ang tawag sa mga tao noon na nananampalataya kay Kristo ay disciples, followers. And then, later on, dahil sila patuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo, tinawag silang Kristiyanos, wikang Griego. Pag sinabing Kristiyanos, it means belonging to the party of. Yan ang ibig sabihin. Merong party of. They were little Christ, for they manifested His character and bore the marks of His life in them. Kaya nga, Christian. Ibig sabihin ng Christian, parang little Christ, in a way, Bakit little Christ? Because nagmamanifest sa buhay nila, may marka sa pagkatao nila, si Kristo. Kaya tinawag silang Christians. Christians.
And a true Christian not only wears the name of Christ, but demonstrates the virtue of Christ. Yan ha. Bilang, kasi may mga tao, ang pangalan, Christian din. No? Ang ganda ng pangalan to, no? Christian. Yung iba pa nga, Jesus. Pangalan. So, wala yan sa pangalan. Nasaan? Nasa buhay yan. Nasa pamumuhay. No? Pwede ang ganda-ganda ng meaning ng pangalan mo, pero hindi umaayon yung katangian mo sa kahulugan ng pangalan mo. And then Galatians chapter 2 verse 20, sorry. I have been crucified with Christ, says Paul. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Here, a true follower acts like Christ. No? Now, of course, there be lapses, no, brethren. There be lapses because of our humanness. But nonetheless, there will be evidence of Christ-likeness in the life of true believers. Hindi po mawala yan. May mga lapses tayo, mga kapatid. No? Kaya yung iba sa inyo, medyo na-disappoint sa mga ugali ng iba, ha? Alam nyo, pag na-disappoint ka sa ugali ng iba, may na-disappoint din sa inyo. Kasi pare-pareho tayo may mga lapses. Pare-pareho tayo may mga problema. It's part of our humanness. But, yung reflection ni Christ hindi dapat nawawala sa buhay natin. Because the true followers of Christ acts like Christ. Secondly, they receive the rejection of Christ. John chapter 15, verse 20 to 21. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. But all these things they will do to you on account of my name, because they do not know him who sent me. So if you are a genuine in your identification with Christ, you can expect the world will reject you just as Christ being rejected by many. So bahagi pala yun ng pagiging Kristiyano natin. No? Gusto natin talaga, okay, yung mga tao, love na love tayo, di ba? Pagka lahat ng tao, love na love ka, something is wrong din, ano? Eh baka isibihin, hindi nila nakikita ang pagkakaiba mo sa kanila. Kasi ang totoong Kristiyano, nakikita ang pagkakaiba sa mga tao sa mundo. Kaya nga sabi ni Paul, indeed, 2 Timothy 3:12, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Sabi ni Richard Wurmbrand, ito yung Romanian, naalala nyo, na tinorture. Meron yung libro na The Torture, no? Torture for Christ. Si Richard Wurmbrand, nung panahon ng communism, noong pamamayagpag ng socialism sa Europe, yung Romania, nasa ilalim ng ng communist, ng part ng USSR, no? Pagkatapos, isa sa mga tinorture ng panahon na yun, si Richard Wurmbrand. Sabi niya, the persecuted church is the one closest to its crucified Lord. So kung ikaw daw ay talagang pinipersecute, ang church natin pinipersecute, mas nalalapit tayo sa Panginoon. Pero pagka yung church mo, no, pinupuntahan ng marami dahil enjoy sila doon sa pagtuturo na hindi tinitira yung kanilang kasalanan, no, hindi inilalangtad o ine-expose yung kasalanan, no, walang pagsisisi, walang pagtuturo patungkol sa pagsisisi, tulad ni paborito ni Genesis, Joel Osteen. Ang sarap talaga pumunta roon, no? Kahit pinakamalaking kongregasyon sa buong Amerika ngayon yan, di ba? Sa Chicago. So dito, makikita natin, katulad sa Singapore,
ah, si Joseph Prince, no? Talaga daw, ito na may kwento lang sa akin ni Pastor Warlito Monsalud. Kasi sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapag-preach siya doon sa church may Joseph Prince, no? Kasi meron daw malapit na tao kay Joseph Prince na kaibigan niya doon sa Iloilo. Nagkataon na yung speaker, hindi makakarating. Sabi niya, ikaw na lang. Ha? Nakarating siya, pinag-preach siya doon. Sabi niya talaga daw iba ang dating. Kasi talaga daw ang mga tao, ang mga pagtuturo at ang atmosphere ay talagang para ka rin nakapasok sa mga five-star hotel, ano? Ang ganda daw talaga at saka ang mga walang pagtuturo patungkol sa pagsisisi. Bakit? Di ka na sinner eh. No, you're not sinner anymore. Di ba? Sabi ni Joseph Prince. Oh, your sin is forgiven, past, present, and future. So even if you're sin right now, no need to ask forgiveness and repentance. Di ba? Oh, I like that. I like that. So, but that is not the church. The real church of Jesus. The real church of Jesus is the church that is being persecuted because they stand for the truth. And then, they remain loyal to Christ. Matthew chapter 10, verse 32. So everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father who is in heaven. When the heat is on, when the pressure and persecution are bearing down, and the world is attacking, the true believer will openly confess Christ. He won't bail out. He won't deny his faith. He is ready to go to prison for his Lord. Ba? And we can see that in history, brethren. It's so happen right now. Sabi nga nung mga pastor sa England, na mga matatanda na, sabi niya, ang pinakadakilang panahon daw sa Inglaterra na ang Kristyanismo ay talagang napaka masagana ay yung panahon na matindi ang persecution. No? Lalo na sa panahon ni Bloody Mary. Nung panahon na si Queen Mary Tudor, pinapapatay niya yung mga Christian. Sa panahon daw na ng mga Puritans na nagbabawal na mag-preach ang sinumang hindi kasama sa tinatawag na Church of England. Doon talaga namamayagpag ang Kristyanismo sa panahon yun. Ngayon, na malaya na. Ngayon, na ang mga tao ay talagang, di ba? Magagawa mo na kung ano ang gusto mo. Ngayon, nakikita natin yung apathy, yung kawalang lasa ng marami pagdating sa Kristyanismo. Pero ang mga totoong mananampalataya, they will really confess Christ. Now, pinag-usapan namin sa men's fellowship na nakaraan. Paano kaya, kung andun ka na mismo, di ba, yung topic na si Kuya Ariel, di ba? Yung topic niya yung patungkol sa kay Shadrach, Meshach at Abednego, na ihuhulog doon sa hurno, no? Ihuhulog doon sa, ano man tawag doon? Di ba yung mga, hurno ba? Hurno, di ba? No? Di ba? Iniisip ko, di ba? Ikaw ba? Pag sa oras na yun, ano kayo nararamdaman ni Shadrach, Meshach at Abednego? Di ba sabi nga natin, no? Hindi kaya kinabahan ba sila? Natakot kaya sila? Nung oras na yon? Ano kaya sa atin mangyari yon? Kasi isipin mo, ihuhulog ka ron. Pero bakit kaya nasabi nila, sige, kung hindi man kami iligtas ng aming Panginoon dyan, hindi pa rin kami sasamba. Bakit kaya nila nasabi yun? Naisip ko lang, mga kapatid, siguro, iniisip ko kung halimbawa nabubuhay tayo sa panahon ngayon, at nabubuhay tayo lahat bilang mga Christian, mga totoong Christian, sa panahon na yun talagang matindi, no? Buhay ang kapalit. Siguro, natatakot ka rin no? Pero palagay ko pag dumating ka na doon sa oras, na nandoon ka na, iba na yung ibibigay na katapangan ng Panginoon sa'yo. Iba na yung ibibigay na damdamin ng Panginoon sa'yo, na pwede mo na rin masabi, yung sinabi nung tatlong ito, na
kahit na hindi kami iligtas ng aming Panginoon dyan sa hurno na yan, hindi pa rin kami sasamba doon sa ipinatayo mong rebulto. Palagay ko, there will be a special courage that God will give to His people on that very day, on the heat of the hour. And I believe so. Because true Christian will not bail out. True Christian will confess that Jesus is Lord. Unless you're a fake Christian. Okay? We know people who are willing to go to prison, di ba? And suffer for their political conviction. Ako, halimbawa, isa sa mga favorite ko, Nelson Mandela, di ba? Ng South Africa, si Martin Luther King, no? Dahil nga sa kanyang paninindigan ng equal rights sa mga Black Americans, inassassinate siya. Si Nelson Mandela na imprison ng maraming taon dahil sa paglaban doon sa tinatawag na apartheid sa South Africa. Itong mga taong ito, di ba? Ano ba yung mga pinaglalaban nila? Temporal. Mga political na conviction. Tayo, mas deeper yung ating dapat ipaglaban, no? So, pag humarap na tayo sa mga ganitong rejection, sufferings because of our identification of Christ, with Christ, no? Anong mangyayari? Dapat masigit tayo dito sa mga taong yan. So, to follow Christ is not simply to admire Him, it is to identify with Him even when the identification brings opposition. Okay. Pangalawa sa huli, they relinquish all for Christ. Matthew 10:34-37. Do not think that I have come to bring peace to the earth, and I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father and a daughter, against her mother and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. So here, the very fact that some confess Christ and some deny Christ indicates that His coming cases divisions. Pag dumating si Kristo, mayroong division talaga. No? Jesus didn't deny the stark reality. He built on. Pag dumating siya, magkakaroon talaga ng division Maging sa loob ng bahay nyo. Sabi ni John MacArthur, let me quote from John MacArthur. The Lord was saying, on the one hand, I'm a Prince of Peace, but on the other hand, there's going to be war, represented by a sword. Now, hindi ko na naisulat dyan. Sabi ni Martin Luther, if our gospel were received in peace, it wouldn't be a true gospel. So, if anybody ever saw the truth of Christianity, no, divide people and institution, naintindihan niya ni Luther. Kaya nga mismo, di ba? Ano bang, hindi naman niya gustong umalis sa Roman Catholic Church. Ang totoo, di ba? Pag binasa natin ang kwento. Nagturo lang siya Nakita niya lang yung corruption Inilagay niya lang yung 95 thesis niya yung mga corruption at saka yung kamalian ng indulgences. And after that, it turns the Europe upside down. Diba? Bakit? Truth divides. No, ayaw ni Martin Luther actually umalis sa Roman Catholic. Pero dahil sa pangangaral ng katotohanan, ginamit ng Panginoon yon, of course, para masira yung tinatawag na monolithic power ng Roman Catholic hierarchy. And that gave birth to Protestant Reformation. John Bunyan, di ba? Si John Bunyan, mahal na mahal niya yung pamilya niya. Ang totoo. Pero nung sabihin ng mga authorities, huwag ka na magpe-preach, hindi na pwede. Don't preach. Hindi siya tumigil. Ayun nangyari, pinakulong siya. 12 taon sa kulungan. No? At naghirap talaga siya doon. Pero, alam mo, pinakamatinding paghihirap ni John Bunyan, yung kanyang, meron kasi siyang anak na bulag. Tipin mo yung anak niyang bulag, napaka-dependent sa kanya yun.
Sobrang hirap yun sa kanyang kalooban. Pero nung nakulong na siya, ano nangyari? Ang daming naisulat na libro. One of them, Pilgrim's Progress. Grace abounding to the chief of sinners. Yan, isa sa mga nabasa kong libro. Napakaganda niyan. Holy War. Basahin niyo yun. Ayun ko kung natapos ng anak ko. Natapos na ba yun, Holy War? Si Mariela. Napakagandang libro. No? May mga may mga may mga translation na yan na ano tawag nila medyo pinababaw na English. Maganda, no? Sabi ni John Bunyan, let me quote from the book Grace Abounding to the Chief of Sinners. Sabi niya, the parting with my wife and poor children hatch open. Hindi hatch eh. Hat yata yan. Tama, hatch nga ata. Hatch open been to me like pulling of the flesh from my bones. Sabi niya, should I be taken from them? Especially my poor blind child, who lay nearer my heart than all I have besides. Yet I thought I must do it. I must do it. Alam niyo, nung binasa ko to, napaiyak talaga ako no? Kasi isipin mo, ilagay ko yung sarili ko sa kalagayan niya, no? Ni John Bunyan. Mahihiwalay siya sa asawa niya, mahihiwalay siya sa kanyang anak na bulag, lagi niyang iisipin yun araw-araw. Pero the Lord bless. Actually, na-preserve ng Panginoon yung kanyang family, iningatan ng Panginoon yung kanyang pamilya. After 12 years, nakalaya siya. Nangaral uli siya ng panahon na yun. Wala nang persecutions. So dito makikita natin na ang faithful followers of Jesus will relinquish all for Him. And last but not the least, they risk their lives for Christ. Matthew 10:38, and whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. It means total denial to the point of death. Alam nyo, pag pinag-usapan yung cross, kasi nung bago akong Christian, pag sinasabi nila cross, alam mo yung cross ko talaga, yung asawa ko. Yung cross ko talaga, yung biyanan ko. No, yung cross ko talaga yung anak ko. Yung boss kong malupit, no? Walang konsiderasyon, yun ang cross ko. Alam niyo, mali yung ganyang klase ng interpretation. Pag sinabing cross, ibig sabihin nun, death. No? Lahat ng ipinapako sa cross, mamamatay yun. Ang pagkakaiba nga lang, pinoprolong yung agony bago mamatay. Kaya when Jesus said, whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Parang, whoever is not willing to die. Yun ang ibig sabihin yan. Is not worthy of me. Are you willing to die for Christ? It means death. No? Kaya alisin niya natin yung paniniwala, yung cross ko, yung ano, no? Yung asawa kong makulit. Ano? Yung nanay at tatay kong pasaway. No? Hindi yun. Well, siguro tapusin na natin. Ano na eh. Lagpas na ako sa oras. Summary application. To follow Christ means being willing to suffer for Him, an expression of gratitude for the salvation we have already received. Remember, no? To suffer with Christ, hindi yan ang daan ng kaligtasan, kundi to suffer with Christ is an expression of our gratitude. Pasasalamat sa Kanya. Okay? And then, another thing na gusto ko rin sabihin ay to follow Christ may bring conflict, rejection, and misunderstanding in some relationship, yet in others, it becomes a channel of grace. So, tapusin ko na rito, no? Para doon sa inyong reaction, mga kapatid. Any questions and clarification and comment?